Salamat po sa bagong pagkakataon na magsama-sama bilang isang komunidad para sa isang mahalagang proyekto, ang Benteng Bigas para sa Mangingisda. Salamat po sa mga taong ginamit nyo upang maisakatuparan ang proyektong ito, mga leader, volunteers at bawat kamay na tumulong. Naway pagpalain nyo ang aming layunin, ang magbigay tulong, maghatid ng pag-asa, at magpaabot ng pagmamalasakit sa aming kapwa. Dalangin po namin na sa Benteng Bigas para sa Mangingisda, ang bawat sako ng bigas ay magsilbing simbolo ng pagkakaisa, pagtutulungan at pagkakapantay-pantay. Naway maging daan ito upang mas mapalapit kami sa isa't isa at mas maging bukas palad sa pagtulong. Samahan niyo po kami sa bawat hakbang, gabayan maging maayos, ligtas at matagumpay ang programang ito. At higit sa lahat, naway manatili ang aming layunin na laging ilagay sa unahan ang kapakanan ng iba at lalo na ng higit na nangangailangan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Manatili po tayo nakatayo, mga kasama. Siguro. Sige po. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Hayang magiging sa sinaganan, alam ng puso sa tingin mo'y buhay, upang binilang kuya ka ng magiting, sa mandulupin, di ka masisilip, sa nalang tulog sa sibuyat, sa langit ko pagaw, ay hinabang tula, kawin sa pagkaya ninamangan, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagkikinig, ang itubig na tarabya, kailan ang ay makikinig, lumalang araw ng buwan, ating pagsinta, buhay na inig sa piling ang ligaya ng karnay magaging, nakamatay ng dahil sa'yo. Maaari na tayong magsiupo, mga kasama, mga kaibigan ngayong umaga. Pwede bang batiin natin ang ating mga katabi ng good morning? Good morning po ngayong umaga. Ito po ang gawain ito ay isa sa pinakamagandang gawain na masasaksihan natin. Presyong panalo para sa Mamimiling Pilipino, sabi nga po ng kagawaran ng NFA. At para po mas maliwanagan tayo sa kung anong meron ngayon, ay pakinggan po natin ang paniwalang pagbati ng ating pong masipag na Port Manager ng PFDA. Palakpakan natin si Ma'am Luz Ortiz. Good morning, Ma'am. Gandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa ating masipag at nabotang City Mayor, si Mayor Chandler Champo. At ang ating OIC City Director, Ms. Ana Julie Castillo. At sa kagawaran ng agrikultura, nandito po si ASEC Daniel Alfonso Acayde. Chief Nabotas Franchising Permits Processing Unit, Ms. Rodora Villanueva. Ang ating din pong masipag na katuwang na acting chief ng ating City Agriculturist na si Ma'am Chini Bill Gabriel. And nandito po ba si ASEC Attorney Joyce. So sa lahat po ng kasama natin sa PODA, TODA, at ang mga motorized tricycle drivers, sa ngalan po ng aming General Manager, Attorney Glenn Pangapalan, malugod po namin tinatanggap ang bawat isa dito sa Navotas Spaceport Complex sa makabuluhan pagtitipon para sa launching ng ating kadiwa ng Pangulo. Benteng Bigas meron na para sa transport sector. Ang programang ito ay patunay na malasakit ng ating pamahalaan sa pangunguna ng ating butihing kalihim ng kagawaran ng agrikultura, Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at ang ating mahal na Mayor John Ray Champo na walang sawang tumutugon sa pangangailangan ng bawat nabotelyo.
Naway magsilbing inspirasyon ang kabiwa ng Pangulo upang higit pang mailapit sa ating mga kababayan ang abot kayang pagkain at mas maayos na pamumuhay para sa lahat. Maraming salamat. Salamat po, ma'am. Maraming pumapalakpak sa iyo rito. Teritoryo mo nga pala ito, ma'am. Thank you, Ma'am Luz. Alam niyo po, noong mga nakakaraang araw, nasaksihan natin yung iba't ibang launching nitong programang ito. Ngayong araw, nakakonsentrate tayo sa transport sector. At para mas maunawaan pa ang kaganapan ngayong umaga, pakinggan naman natin ang mensahe ng ating bagong-bago at masipag na DILG Director ng Navotas, Ma'am Ana Jury Castillo. Good morning, Ma'am. Good morning po sa ating lahat. Meron lakas po yung energy natin for today, no? Para sa ating kagalang-galang na punong Luzon, Mayor John Ray Chanco, sa ating pong bisita mula po sa Department of Agriculture, Assistant Secretary Daniel Alfonso Ataide, kay Miss Luz P. Ortiz, ang ating madam dito sa PFDA, sa mga kasamahan po natin mula sa City Government of Navotas, Ma'am China Mamyet, at sa lahat po na dumalo dito sa ating pagtitipon ngayong umaga, sa mga toda, sa mga padjak, meron din po tayong jeepney drivers, no? Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Bilang kinatawan ng kagawaran ng interior at pamahalaang lokal sa lungsod ng Navotas, lubos po akong nagpapasalamat na kami ay naanyayahan sa makabuluhang kaganapang ito, kung saan buo po ang aming suporta sa kagawaran ng agrikultura at pamahalang lokal ng Navotas sa pagpapalawig ng maaaring makabili ng murang bigas. Tama po? Yes. Napakahalaga na naisama na pati ang sektor ng transportasyon sapagkat ang mga tsuper ng padjak, tricycle at jeep ay tumutulong sa atin sa araw-araw upang makarating po tayo sa ating mga patutunguhan. Ito man po ay ang ating mga opisina, ang ating paaralan, o pati po yung simpleng pagpunta po natin sa pamilihan. At dahil po dito, sa kabila ng karampot na kita ng ating mga kasamahan mula po sa sektor ng transportasyon, ay nangangailangan pa rin po sila na tugunan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Tama po? Yes. At dahil dyan, dapat po nating ipagpasalamat at suportahan ang programang ito ng Department of Agriculture at ng pamahalang lokal ng Navotas. Di man po ito libre. Ngunit malaking tulong po ito sa atin at sa inyo pong mga pamilya ang pagkakaroon ng murang bilihin. At ngayon nga po ay ang pagkakaroon ng 20 pesos na bigas. Na ang pagkakaalam ko po, maaaring bumili hanggang 10 kilo ang ating mga kasamahan po sa transportation sector. At sa bawat araw po, sana ay piliin po natin na manatiling mabuti at magpakabuti para ang biyaya ay patuloy na dumaloy, hindi lang po sa ating mga hapagkainan, kundi po sa ating mga tahanan, sa ating mga pamilya. Muli, magandang araw po at maraming salamat. Salamat po, Ma'am Yuri. Sa Facebook page po ng NFA, nagsisearch talaga ako, sabi nila, tanda ito ng pag-asa at ginhawa para sa pamilyang Pilipino. Dito po sa Navotas, pag sinabi natin pag-asa, lahat po ay kasali. Kabilang po rito ang sektor ng transportasyon. Kaya ngayong umaga, kayo naman po ang bida. At para po maliwanagan pa tayo kung anong meron at ano po ang lalim nitong gawain ngayong umaga, isang karangalan muli ang ipakilala sa ating lahat, ang taong patuloy na nagpapataas ng antas ng buhay sa Navotas. Malakas na palakpakan kay Mayor John Ray Chanco. Salamat Jerry sa mga kasama po natin sa paglilingkod. Siyempre ang ating boss dito, Port Manager Mama Luz Ortiz, ating Director ng DILG sa Navotas, Mama Ana Jury Castillo, ang ating Assistant Secretary, Sir Daniel Alfonso Ataide, ang Assistant Secretary for Body Crops, Attorney Joycel Pandilio, siyempre mga kasama po natin sa ating
Pamalang Lungsod, Mama Rodora Villanueva, Ma'am Shini, ating COP nandito rin po. Siyempre, ang bida ngayong umaga po ay yung transport sector po. So magandang umaga po sa ating lahat. Alam naman natin, bilang mga Pilipino, hindi po mawawala ang kanin o bigas tuwing kumakain tayo. So almusal pa lang, di ba? Pangalian, minsan pati merienda, okay, at hapunan. At kahit midnight snack, okay, may natira pa dyan, kanin pa rin at konting ulam, okay. So talagang napaka-importante na itong hindi lang to pagkain, hindi lang para mabusog tayo, pero para sa pamilyang Pilipino, ito'y parang safety net natin. Siguruhan po natin na basta may bigas na, may kanin, parang komportable po tayo. Yun nga lang, alam naman po natin dahil sa mga pagbabago, hindi lang po dito sa ating lungsod, hindi lang sa ating bansa, dahil na rin sa buong mundo, ay nagmamahal lahat ng mga bilihin. At siyempre, gusto tugunan ng ating mahal na Pangulong BBM itong problema sa bigas, kaya nga nagkaroon ng penting bigas mura na. Noong una, siyempre, inuna yung mga vulnerable sectors, yung tuwing Huwebes at Viernes dito sa ating lungsod, mayroong kadiwa ng Pangulo, ay nakakabenta po ng 20 pesos na bigas dun sa PWD, solo parent, 4-piece, at senior citizen. Okay? At senior citizen. Tapos, siyempre dito sa Fishport, 2.5 weeks ago or mga 3 weeks ago, ay pumunta rin si Secretary Theodore po dito, kasama ng GM. At siyempre, napaka-importante rin. Yung nagpo-provide sa atin ng protina. Hindi naman pwedeng puro kanin na lang. Yung mga mangingisda po natin, lalong-lalo na dito sa ating lungsod, ay mabigyan rin ng pagkakataon na makabili ng murang bigas dahil tumutulong sila dun sa food supply po natin, lalo na ng masustansyang pagkain. Kung nagkwekwentuhan kami ni Secretary Laurel dun lumabas, sabi niya, sino pa bang mga pwede? Sabi namin, uy, dapat sana yung mga transport sector. Dahil yung transport sector, kayong naghahatid sa ating mga kabataan sa paaralan, kayo rin naghahatid ng sundo dun sa mga nagtatrabaho. Okay? At sa iba't ibang mga produkto, hindi lang sa trabaho, hindi kayo rin ang tumutulong sa komersyo para gumalaw yung komersyo hindi lang dito sa ating lungsod, kundi sa buong bansa. At siyempre, minsan tinatamaan pa kayo ng pagtaas ng krudo o kaya napaka-importante na kasama rin po kayo dito. Kaya lubos tayo nagpapasalamat siyempre kay Pangulong BBM at kay Secretary Tio Laurel na ngayong araw po na to ay siyempre isa po tayo sa mga una na nilunsad itong 20 pesos na meron na dito sa Navotas at ngayon nandun sila sa sabay po yata nito ay sa Quezon City. Okay, tapos tuloy-tuloy na po yan. At pwede kayong mamili ng 10 kilo bawat buwan. Okay, dun sa mga padyak po natin, tricycle, jeep, yung mga ibang transport sector po natin. So, yan po, alam po natin ang kalagan ng inyong ginagawa dun sa ating, hindi na sa ating industriya, kundi dun sa mga mamamayan po natin. Kaya, tuwa po tayo at alam ko, pagkatapos naman itong transport sector, habang dumadami po yan, ay lalawak ako ang pagbibenta po nito. So muli, maraming salamat po kay Pangulong ng BBM, kay sa mga kawani ng Secretary of Agriculture, pinangunahan ng ating kaibigan, Sec. Tio Laurel, at sa lahat po ng mga ano. So siguro, ang tabayanan lang natin yung procedure paano tayo makakuha ng 10 kilos every month po. Okay, at habang madami yung production, ay alam ko,
isa po yan sa mga prioridad ng departamento. Siyempre, hindi lang 10 kilo sigurado at dito po yan. Padami ng padami at mas maraming sektor pa. So, maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po, ngayon. Marites ko lang, boss. Kanina habang naghihintay kami, nagsasabi yung mga kaibigan natin sa transport sector, buti naman, hindi nahuhuli yun na botas. Sabi nyo nga po, kasabay ngayon yung Quezon City. Sabi kasi nila kanina, lalo yung mga Marites na driver, sabi nila, dati late tayo, pero ngayon hindi na tayo late. Dahil po yan sa sipag ng pangulit, sa sipag na komunikasyon ng ating mahal na Pulo Luzon at ni Congressman Toby Tiaco. Palakpakan natin sila! Siyempre, kaya hindi talaga tayo papahuli sa ganito mga programa. At para mas maintindihan po natin ang lawak at ganda nitong gawain ngayong umaga, karangalan po natin na makasama ngayong umaga mula sa Department of Agriculture, Assistant Secretary for Logistics. Palakpakan natin, Sir Daniel Alfonso Ataide. Good morning, sir! Good morning po sa inyo lahat. Good morning, Ms. Luz Ortiz, Port Manager ng PFDA. Good morning, Ms. Anne Juray Castillo. Good morning po, ma'am. And of course, Honorable John Reynald Tiangco, good morning po. Good morning po, magandang araw po sa inyo lahat. Isang mainit na pagbati sa lahat ng kasapi ng Transport Corp. Sa mga opisyal na narito, sa mga katuwang natin programang ito, at sa inyong lahat, sa ngalang ng Department of Agriculture, kami po ay taos-pusong napapasalamat sa inyong pakikisa. Nandito na po ang hiningilan ng karamihan ng atin sa atin. Ito po ang 20 peso rice o bentang bigas na meron ng programa. Isang magandang balita ito, lalo na isa-isa kayo ay ang unang lugar na sa bansa na magkakaroon ng bentang bigas para sa mga drivers at operators. Sa tricycle man yan, jeepneys, bus, taxi, UV Express at iba pang transport workers. Ito ay bahagi ng ating pagtugon sa pagtuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa kasalukuyan, ang ginaganap dito ngayon ay sabay-sabay na paglulunsod ng 20 peso rice sa Quezon City, Angeles City, Pampanga, Cebu, at Tagum City, Davao del Norte. Sa kabuuan, meron na tayong higit 8,000 beneficiaries mula sa mga lugar na ito. Mahalaga ang trabaho ninyo sa araw-araw na biyahe ng ating mga kabayan tungod sa ating kinakailangan. Distrasyon, kaya naman ang hahandungan namin ang tulong na ito mula sa inyo, ang ating Pangulo President Bongbong Marcos Jr. at sa pag-uuna ng Department of Agriculture sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. At ang programa ito ay simbolo ng pagsuporta sa mga transport drivers na araw-araw na sumisikap upang maghatid ng serbisyo tungo sa magsaganang bagong Pilipinas. Sa ngalan ng Department of Agriculture, asahan po ninyo na papatuloy po ito. Eksakto po sabi ni Mayor kanina, dapat po patuloy at baka lumaki pa. Muli naman, maraming salamat po sa inyong lahat, suporta sa programa, at mabuhay ang masaganang bagong Pilipinas, at mabuhay tayong lahat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po, sir! At maghanda-handa na po tayo. Sisimulan na natin ang hinihintay natin. Pero bago po yan, ay pakinggan natin ang punong abala ngayong umaga para sa kanyang closing remarks. Ang kahapon pa nag-aayos ang Chief ng Franchising Permits and Processing Unit ng ating